katalak! So, napakapalang ating lipstick for today's video. Nag-shoot kasi ako ng maraming content dun sa kabilang channel. Tapos, hindi na ako nag-retouch. Anyways, doon sa mga nag-aabang ng mga horror stories na nakita ko sa comment section, hindi pa kasi ako nakakapagsulat sa ngayon. So, abang-abang lang po tayo. And, sa mga nagtataka kasi nag-iba yung niche namin. Kasi ang original niche talaga nitong channel na ito ay horror stories. But then, shared na po itong channel na ito. Iba-iba pong topics ang ating tatalakayin. So, ayun, for now. So, abang-abang lang po. Kakalmahan lang po natin ang topic natin ngayon. Ito ay walang iba kundi kung gaano kabasura ang justice system dito sa Pilipinas. Okay, meron akong pinakatutukan na kaso. Dahil ito talaga, nag-trigger siya ng a lot of emotions sa akin noong time na nirelease tong balita na to. Kasi grabe nakakagulat na something like that is happening here in the Philippines. Tapos sobrang putok na putok tong issue na to. Ito yung case na na-hype for a while. Tapos nung nalaman kung sino yung mga prime suspects, biglang tumahimik yung lahat. Walang iba ang tinutukoy ko ay yung Catherine Camilon case, yung Desaparecidas, yung case of the missing person na isa siyang beauty queen at teacher. Sobrang agony ng family nito dahil since October 23rd, hindi pa siya nakikita, walang any leads or anything, at yung prime suspect ay pinalaya. Dahil dinismiss itong kaso na to at binasura na ng korte. Close, goodbye, babush, ganon. So, ano nang mangyayari ngayon? Hawak nyo na ang prime suspect, which is balitang-balita na napakalakas daw ng kapit nito dahil isa siyang police major. Ang pangalan niya ay Alan De Castro. So, apparently, may relasyon sila ni Catherine Camilon, no? Si Catherine Camilon ay sabihin na natin na isang mistress kasi gano'n naman talaga dahil may original na asawa daw ito, si Alan De Castro, at buntis pa nung time ng disappearance ni Catherine. So ang paalam daw ni Catherine sa kanyang pamilya, particularly sa kanyang mga magulang nung araw na umalis siya ng kanilang bahay na huling kita na yun sa kanya, ay makikipagkita lang sa isang kaibigan. Pero itong kapatid ni Catherine ay nagsabi na parang nung mga huling usap nila ni Catherine ay nagtapat ito si Catherine na makikipaghiwalay na nga siya dito kay Alan De Castro dahil parang hindi na niya makayanan ang sitwasyon dahil nga may asawa ito at buntis pa, at mind you, si Catherine pa daw ang nagsabi dito sa asawa ni Alan De Castro na may iba pang babaeng involved. So siguro nagselos din si Catherine kaya din siya makikipaghiwalay na ng tuluyan dito kay Alan De Castro. Apparently, hindi pumayag itong si Alan at nagduda pa na may ibang lalaki ito si Catherine. Kaya siya dinakip. So, nung araw din daw na yon ay isa sa uli na ni Catherine ang sasakyang binigay sa kanya ni Major Alan De Castro na isang Nissan Juke. No, brand new ito binigay sa kanya. Kaya nga sinabi may maraming perang involved dito nung time na nagpahula sila kay Jay Costura kasi parang naging financially dependent ito si Catherine dito kay Major Alan De Castro kasi ang laki na daw ng investment ni Major dito kay Catherine. Although she has a job, she's a teacher nga. Pero siguro sa mga ibang bagay, alam niyo yun, napupunan ni Alan De Castro yung mga financial needs nito ni Catherine. So anyways, mabalik tayo doon. Grabe yung desperation ng family ni Catherine to the point na nagpahula na sila kay Jay Costura at nabasa nga sa baraha na hindi maganda ang lagay ni Catherine at isang maimpluwensyang tao daw ang may hawak nito na may padrino. Yun ang sabi. So wag daw magpapaareglo kasi dadating daw talaga yung time na may makikipag-usap sa kanila para areglohin. Wag daw pumayag at wag daw matakot itong family ni Catherine at nagsabi naman sila na may protection naman daw sila. So anyways,
Ang sabi doon ay may sugat daw yung ulo ni Catherine. Yun daw yung nakita ni Jay sa vision niya. At parang biniyahe siya, dinala siya sa malayong lugar at nanglalaban daw ito si Catherine. Pero nung time na yun ay buhay pa siya. Pero ilang buwan na nakalipas, ang PNP mismo ay naglabas ng statement na maaaring hindi nabuhay itong si Catherine, which is so sad talaga. Kasi yun daw ang lumalabas sa investigasyon. Anyways, may mga lumitaw na mga tao na nagsasabi na nakita nila si Catherine na nakalaylay yung kamay at duguan na ipinapasok sa loob ng kotse. Ang hunch nila ay si Catherine yon, but although not sure, pero pinapasok daw sa isang Nissan Juke. So, ayun yung isang testimonial ng isang witness, pero lack of evidence, so talo pa rin yun. Yung relasyon naman ni Catherine at nito ni Alan De Castro ay napatunayan dahil may isang picture na naisumite na naghahalikan itong dalawang ito. So, confirmed na may relasyon sila. Although na-confirm yun, hindi pa rin daw basihan yun para gawing suspect ito si Alan De Castro. So, nung time na nakadetain siya sa PNP, no, ilang weeks lang ay pinalaya itong si Alan De Castro, which is nakakaloka. Ang reason nila doon is hindi nila pwedeng i-hold si Alan dahil sinugi na sa serbisyo. So pag ganun daw, wala na daw hold yung PNP, sa ibang aspeto naman na siya pwedeng i-detain. So kinuha siya ng Senado para sa hearing. So eto na, nakadetain. Ngayon, nung time na nakadetain siya doon for a while, pinalaya naman ni Senator Bato. Diba? Bakit siya pinalaya ni Senator Bato? Ito may babasahin na. Ang sabi niya dito, pinakawalan ko dahil bakasyon ang Senado ng more than 1 month. Walang magaganap na hearing. So, hindi ko kinakailangan ng presensya niya. Pagbalik na Senado, kung sakali magkakaroon pa kami ng hearing, ipapatawag ulit natin siya. Sabi pa niya, tao lang ako, nakikipagkapwa-tao lang. Mahirap naman na abusuhin natin ang power ng Senado kahit walang hearing na nagaganap. Kinukulong natin yung tao sa baba. This is so unfair. Kasi alam naman natin na isang police major itong suspect. Pero kung ibang tao yan, for sure, 'di ba? I-hold nila ito. So afterwards, naging tahimik. Naging tahimik for a while itong kaso na ito at wala na tayong narinig. But then, later on, ay lumabas na nga yung verdict ng korte na wala daw kasalanan ang mga prime suspects. At pinakawalan sila at dinismiss yung kaso. So binasura na, wala na, babu. Ganun. Ano ba namang klase yan? 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, ang dami nang nakikipag-coordinate dito sa kaso na to. Ang dami na nagbigay ng pabuya sa mga makakapagbigay ng impormasyon kung nasaan si Catherine. Kabilang na nga si PBBM na nagbigay ng reward money kung sino makakapagturo. Pero to no avail, wala talaga. Wala talaga nag-a-appear na impormasyon. Very tight talaga na binabantayan na may mag-leak na information dito sa kaso na ito dahil nga matinik ang taong involved. Alam niyo ba na nakakakilabot dun sa hula ni Jay Costura kasi meron siyang sinabi doon na hawak ng isang emperor na hindi pwedeng galawin itong mga suspects na ito.